Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Peter Jomel Advincula, bilang si Bicoy. Kung maalala ninyo noong 2019, sa kasagsagan din ng midterm election, national and local election 2019, yung sang totoong narco-list series. Ako po ay nagpasya kasama ng aking mga kasamahan na tumakbo bilang senador ngayong darating na May 12, 2025 national and local election sa mga adikain na nais nating isulong kung tayo ay papalarin na makaupo bilang isa sa mga membro ng kagalang-galang na Senado. Una, nais kong tutukan at ayusin at magkaroon ng isang unification sa correction system ng ating bansa na kung saan kapag pumapasok ang iba't ibang administrasyon, palaging nakikita at nasisilip ang mga bulok na sistema ng correction system ng ating bansa. Nasaan na kung titingnan natin, minsan inilalagay na natin sila bilang latak ng lipunan, pero may panahon pa naman para sila ay ireforma. So, isa sa mga tututukan natin, isa sa mga gagawin nating batas kung tayo papalarin, na magkaroon ng centralized na correction system ang ating bansa, na kung saan ang mga nandoon ay hindi idle, kundi habang sila ay naroon talagang tunay na reforma, tunay na therapeutic community modality program ng komunidad ang kanilang napapasukan hanggang sa sila ay makalabas sa malayang lipunan. Pangalawa, nais natin... Sir, Okay. tapos ako yung 2 minutes. Okay. May tanong po sa media. Yeah. John, inquirer.net. Pakipasa po ng microphone. Go ahead, John. Hello sir. Yun. Good morning sir. Good morning. Opo. Ngayon sir, itong mga kaganapan dito sa pamilyang Duterte at Marcos, itong kanilang hidwaan. Sir, pa makapasok kayo sa Senado sir, will you push for or will you support an impeachment against Vice President Sara Duterte? Unang-una, siguro ko sa ilang taon na nanungkulan si Presidente Duterte, marami siyang nagawa sa ating bansa. Alam niyo po, hindi sa mata ng kapwa natin tao, hindi lahat perpekto. Pero sabi nga, sa mata ng Diyos, perpekto tayo. Yun lang nakakalungkot dito sa ating bansa dahil pag tapos ka na sa panunungkulan mo, imbes na bigyan ka ng onra, sisilipin na ngayon lahat ng kontralaban sa'yo para nang sa ganon ay makita ka. Makita at masilip nila kung anong ibabato sa'yo, lalo na by 2028, isa sa tinitingnan ng frontrunner, VP Sara Duterte. At doon sa tanong mo directly, I will not support any impeachment against the Vice President Sara Duterte. Bakit sir? Baka magkaroon tayo sir ng impression na that we are now for the Duterte sir. Is that a fair assessment? That is my belief. That is my personal belief and I will stand for it. Thank you sir. Thank you. Our second question from Dwight Rappler po. Sir, good morning. Hello. Sir, good morning. Good morning. Sir, how can people trust you if a court has already convicted you of perjury? Yes, but still on appeal. That case is particularly on appeal. Yeah, perjury is a case involving moral turpitude, but we cannot discuss yet properly or appropriately in this situation. Nakapile po yan sa Court of Appeal at nasa on appeal po yan. Sir, you're maintaining your innocence on that one. Yes, I am maintaining my innocence on that until the final verdict arrived from the Honorable Supreme Court of the Republic of the Philippines. Sir, ano pong qualifications niyo aside sa pagiging whistleblower? Hindi naman tayo siguro ko mangmang na tao, wala namang mangmang na tao. Kahit papano siguro ko mayroon naman tayong mga alam at mulat naman tayo sa mga nangyayari sa lipunan sa ngayon. Siguro ko sa nakikita ko na mga pwede kong maitulong ay ang mga komunidad, ang mga organisasyon na aking nalaukan at nasalihan na gusto kong maayos at mas mapayabong pa
ang kanilang industriya. Katulad na lamang ng multi-level marketing company. Napakarami ngayon ng scam. Walang ahensya na nagkokontrol sa mga multi-level marketing company. Maraming investor, maraming kumpanya sa mga MLM company. Ang totoo at sincero, pero nasisira nitong mga nagtatayo na scam in just 6 to 9 months, isatara, makakolekta lang. So gusto, pag ako ang naupo bilang senador, ipupus natin na magkaroon ng isang governing agency para dyan, natututok sa multi-level marketing company para makita yung mga scam network company at matigil ito. Okay. Okay na, Noy. Sherry Ann Torres from ABS-CBN. Mr. Adincola. Good morning, ma'am. Oo. Sir, can I just be clarified? You're running as an independent. Yes, ma'am. Opo. Sir, pakibigyan din kami yung kagaya ng tanong ni Dwight. Ano po yung, if you have the professional background or the educational background, ano po yung pwede niyo pa-share sa amin? Siguro ko, maliban doon sa tanong niya, I am also involved in the indigenous people sector for how many years of time during my youth age in my province, in my hometown. I became a provincial IP Youth Federation President and regional IP Youth Secretary General. Nakikita ko hanggang sa ngayon, hindi pa tuluyang naisa sa katuparan ang RA 8371 or ang Indigenous Peoples' Right Act of 1997. Sa National Commission on Indigenous People, karamihan ang nakaupo hindi naman katutubo. At hanggang sa ngayon, mas pinapaboran pa ang mga dayuhan sa kanilang mga lupain kaysa sa mga ancestral domain claim at ancestral domain title na hanggang ngayon ay nakabinbin sa komisyon na para sa mga katutubo. So isa yun sa tututukan natin na mas paigtingin pa, lalo na yung batas na create during the time of then former President Ramos, yung IPRA Law 1997 na naisakatuparan sa panahon ni dating Pangulong Estrada. Oo. Sir, just two more questions. Una, who prompted you, who convinced you to run? And then second, why should the electorate vote for you? Siguro, actually po, isa sa mga hashtag natin yung hashtag pagbabago. Nangangailangan na ang bansang Pilipinas ng mga bagong leader na talagang tatayo ng may paninindigan. Hindi yung, sorry for this word, trapo. Alam naman natin yan sa mga media personnel. Alam nyo kung sino ang mga trapo. Nandun sa kabila, nandito ngayon, nandun sa kabila, nandito naman ngayon. So tama na yung ganun. Sana totoong pagbabago na ang mangyari sa Pilipinas kasi kawawa ang taong bayan na ginagamit lamang, yun ang ginagawang kasangkapan, pagtapos ng eleksyon, yung mga pangako sa taong bayan nakalimutan. Sino nag-convince sa inyo? Is it a personal decision? It is not only a personal decision, it's a matter of a collective decision. Mga grupo, mga kasamahan na naniniwala sa aking mumunting abilidad na kapag tayo ay pinalad na maupo sa Senado, ay makakatulong tayo na mas mapabuti pa ang ating bansa. Sir, last question na lang. Yes, ma'am. How are you going to run your campaign? Saan kayo? Bali, SOCMED? Kasi syempre, reality, pondo. Yes, Your reality. campaign. Oo. My team are already planning for that and they are now also organizing the secretariat for the Bicoy 2025 for senatorial movement. So maybe it is a hybrid campaign, a combination of SOCMED and the old way, the classic way of campaign. But hindi po tayo katulad ng ibang mga kandidato na napakayaman. Hindi po tayo ganon. But kaya naman natin mag-ikot para magpakilala. One quick last question. Yes, ma'am. Mads Villar from Net25. Yes, ma'am. Hi, sir. It's a question Hi. lang po. First time niyo po ba na tumakbo sa kahit na anong position po, national and local? Actually, I attempt last 2022, but unfortunately, it was failed. Now, I am running first time for senatorial bet. Anong position po ng 2022? Oh, sana mayor, hindi natuloy. Mayor saan po? Sa Sorsogon, in one town in Sorsogon. Thank you po. You have 31 seconds po. 31 seconds na lang. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap, sa maalab na pagtanggap. Naway, may sulong po natin ang tunay na pagbabago. Ituloy ang tunay na pagbabago, katotohanan para sa bayan, laban, Bicoy. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Mabalus po.